Kambal na babay, nabuntis ng isang 60 anyos na bilyonaryo. Makalipas ang 9 na buwan, isang katotohanang yayanig sa kanilang buong pagkatao ang mabubunyag. Sa isang liblib na baybayin ng isa sa pinakamagarang resort sa Palawan, ang papalubok na araw ay nakulay dugo sa ibabaw ng dagat. Sa gitna ng payapang tanawin, makasabay na naglalakat ang dalawang magandang dalaga. Ang kanilang maanyo ay makamukhang makamukha na tila maanino sa salamin. Sila sina Lyra at Lana, isang kambal na madalas tawaging dalawang pambihirang bulaklak sa isang hardin ng karangyaan. Lumaki sila sa isang bahay ampunan mula sa edad na 6, matapos kunin ng isang aksidente ang buhay ng kanilang nga magulang. Ang isa't isa ang kanilang naging sandalan na parabang kapag bumaksak ang isa, hindi na rin mabubuhay pa ang natitira. Ang malupit na tadhana ay hindi sila binigyan ng pagkakataong mamili at hindi rin sila pinaranas ng maraming pangarap. Hanggang sa dumating si Don Ricardo Davila. Si Don Ricardo, isang makapangyarihang negosyante na nasa likod ng napakaraming real estate corporations mula Luzon hanggang Mindanao, ay isang kilalang panauhin sa resort kung saan nagtatrabaho sina Lyra at Lana. Sa edad na 60, may mga puti ng hibla ang kanyang buhok, ang kanyang mga mata ay malalim, at ang kanyang boses ay malumanay at may bigat, tila isang mamahaling alak. Hindi siya tulad ng sinumang lalaking nakilala nila. Mayroon siyang kakaibang karisma na may halong panganib. Sa simula, mga simpleng pagbati at magagalang na papuri lamang ito na nagpapapula sa mga piski ni Lana at nagpapailang kay Lyra. Ngunit di nagtagal, nagsimula ang mga pribadong pakikita, mga mamahaling regalo, matatamis na bulong, at mga dampi na nagpapatigil ng puso. Walang sinuman ang nakakaalam na sabay na nililigawan ni Don Ricardo ang makapatid. Walang nakakaalam na sa likod ng kanyang magilih na ngiti ay isang masalimuot na plano na kinalkulang mabuti hanggang sa pinakamaliit na detalye. Si Don Ricardo ay tila isang ahas na gumapang sa kanilang isipan na nakpaniwala sa bawat isa sa kanila na sila ang natatangi. 3 buwan ang lumipas, nalaman ni Lyra na siya inadadalantaw. Ilang linggo pagkatapos, nanginginig din ang makamay ni Lana habang hawak ang isang pregnancy test. Pareho nilang hindi masabi ang katotohanan, hindi magawang magtanong sa isa't isa, dahil sa kaibuturan ng kanilang nga puso, iisa lang ang kanilang kinatatakutan. Ang takot na ang lalaking kanilang minahal at pinakatiwalaan ay isa lamang. Tinanggap nila ang manirahan sa isang masakit na katahimikan, itinatago ang kanilang lumalaking tiyan sa ilalim ng kanilang mauniporme, samantala, patuloy na nagpapakita si Don Ricardo na nagbibigay sa bawat isang ang kakaibang ngiti. Ngunit walang nakakaalam na sa likod ng kanyang nga mata ay isang kadilimang naghihintay na lamunin ang lahat. Pagkalipas ng 9 na buwan, sa isang gabing maunos, sabay na umere ang iyak ng 2 sanggol sa makaibang silid sa isang ospital. At sa gabing iyon din, isang nakakakilabot na katotohanan ang nabunyag, isang bagay na habambuhay na hindi malilimutan ni Lyra at Lana. Tag-araw noon, at puno nga turista ang Amihan Resort. Sina Lyra at Lana, ang kambal na may taglay na dalisay ngunit may lap na kagandahan ay kararating lang sa edad na 22. Wala silang maakamag-anak, wala silang ibang ari-arian kundi ang isa't isa. Para sa kanila, ang buhay ay isang paulit-ulit na siklong pagtatrabaho, pag-uwi sa kanilang inupahang kwarto, pagkain ng instant pancit canton, at pangangarap ng mas magandang bukas. Si Lyra ang nakatatanda, na may matalas na mga mata at malamig na ngiti. Siya ay tahimik, kalmado, at laging nagiging panangga para kay Lana, ang kanyang nakababatang kapatid na mas emosyonal, simple, at madaling masaktan. Sa kabilangang kanilang pakakaiba, sila ay tulad ng 2 piraso ng salamin na makadikit at hindi kailanman makakahiwalay. Isang hapon sa unang bahagi ng Hunyo, habang ang mga puno ng niyog ay nahahagis ang mahahabang anino sa buhanginan, dumating si Don Ricardo Davila. Dumating siya kasama ang kanyang mugatauhan sakay ngang isang makintab na itim na sasakyan na huminto mismo sa pangunahing lobby. Ang lahat ng empleyado ay inutusang magbigay ng pinakamataas na antas ng serbisyo dahil siya ay isang matagal ng VIP client at isang strategic investor ng resort chain. Sa unang pagkakataon na nakita ni Lyra
at Lana si Don Ricardo pareho silang natahimik. Nakatayo siya ron, matangkat, tuwit ang likod, at nakniningning ang nga mata. Kahit na 60 taong gulang na, napanatili niya ang isang tindig na hindi mo maiwasang titigan. Hindi dahil sa kanyang hitsura, kundi sa kanyang aura. Para siyang isang matandang tigre, sanay sa laban at mapanganib. 3 araw ang lumipas, sinimulang ipatawak ni Don Ricardo si Lyra para paksilbihan siya ngang hapunan sa kanyang fila na nakaharap sa dagat. Sa tahimik na silid na may kumikislap na mga kandila at mahinang tunog ng klasikong musika, tinanong niya si Lyra tungkol sa kanyang pagkabata, sa kanyang ina at sa kanyang nga pangarap na hindi natupad. Kahit na naingat, naantik pa rin si Lyra. Wala pang sinumang nakpakita ng ganong klaseng interes sa kanya. 1 linggo pagkatapos, inibitahan din sila na sa parehong villa, ngunit sa ibang gabi, sinabihan siya ni Don Ricardo ang malalambing na salita na ang kanyang nga mata raw ay tulad ng sa kanyang ina, isang tingin na punong paasa ngunit madaling mabasag. Gumiti sila na ng may hiya, at ang kanyang puso ay nagsimulang manginig tulad ng pakpak ng isang paru-paro. Walang sinuman sa makapatid ang nakakaalam na ang isa ay nakatayo na rin sa parehong lugar, nakarinig ng katulad na salita at tumingin sa isang pares ng nga mata. Si Don Ricardo ay isang dalubhasa sa sining ng pagiging tuso. Hindi siya nakmamadali, hindi lumalakpas sa hangganan. Unti-unti niyang itinanim ang tiwala sa kanila, tulad ng pagbuhos ng pulot sa isang tasang may mapait na saha. Ngunit isang hapon, nakita ni Lyra ang isang alahas sa lik nila na isang kwintas na may luntiang bato, kaparehong ibinigay sa kanya ni Don Ricardo ilang araw lang ang nakalipas. Sa sandaling iyon, isang panginginig ang gumapang sa kanyang likuran. Hindi siya nagtanong. Sila na ay hindi rin nagsalita. Ang katahimikan sa pagitan nila ay nagsimulang kumapal. Sabay pa rin silang nagtatrabaho, sabay umuwi, ngunit hindi na sila nakukwentuhan tulad ng dati. Pareho silang may itinatago, isang bagay na kahit sila mismo ay wala pang lakas ng loob na pangalanan. At sa likod ng lahat, si Don Ricardo de Villa ay nakaupo sa pinakamataas na silid ng resort. Humihigop ng mamahaling alak, nakatingin sa dagat sa gabi, at nakangiti. Ang ngiting isang taong alam na ang kanyang 2 biktima ay unti-anting pumapasok sa gitna ng unos na siya mismo ang lumiha. Isang gabi, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ang tunog ng ulan sa yerong kanilang tinutuluyang kwarto ay gumising kay Lana. Lumingon siya kay Lyra, na nakahiga at nakatalikod, tahimik. 3 araw na silang hindi nag-usap. Kahit na makasama sila sa isang silid, ang distansya sa pagitan nila ay tila palayo ng palayo. Hinikpitan ni Lana ang hawak sa kwintas sa kanyang lig. Natanggap niya iyon mula kay Don Ricardo ng gabing iyon habang naglalakad sila sa dalampasigan pagkatapos ng trabaho. Sinabi nito na iyon daw ay maagang regalo para sa kanyang kaarawan at na ipinapaalala raw ni Lana sa kanya ang kabataang nawala na. Namula si Lana at nahihiyang yumuko. Wala pang sinumang nagsabi sa kanya ng ganoong kalaming na mga salita. Sa ibang sulok ng resort, si Lyra ay nakaupo rin sa banyo. Ang malabong ilaw ay tumatama sa kanyang maputlang mukha. Sa kanyang kamay ay isang pregnancy test na may 2 malinaw na pulang linya. Nanginginig ang kanyang kamay at ang kanyang puso ay tila pinipiga. Hindi umiyak si Lyra. Tahimik lang niyang tinitigan ang kanyang sarili sa salamin. Isang batang babae na malapit ng maging isang ina. Ngunit sino ang amang bata? Ang tanong na iyon ay hindi na kailangan ngang sagot. 3 araw ang nakalipas. Nasa mga bisik siya ni Don Ricardo. Magino ito, kalmado, at hindi tulad ng isang mananamantala. Akala ni Lyra ay kontrolado niya ang lahat ng kanyang emosyon, ngunit sa huli, bumigay din siya. Hindi niya akalain na kayang pagtaksilan ng emosyon ang rason ng ganun kadali. Kasabay nito, sa kanyang panaginip, binabanggit nila na ang pangalan ni Don Ricardo. Hindi niya alam na siya rin ay nakdadalang taon na. Lumipas ang mga sumunod na araw sa isang mabigat na katahimikan. Patuloy na nagpapakita si Don Ricardo na parang walang nangyari. Parehong mga regalo, malabong mga pangako, at mga tingin na napapasakit sa puso ng 2 dalaga. Hanggang isang araw,
Nahuli ni Lana si Lira na palihim na naksusuka sa banyo. Nag-aalalang tumakbo siya palapit, ngunit malamig lang na isinara ni Lira ang pinto. Hindi na kailangan ng salita. Naintindihan nila na ang lahat, ang sakit ay umakyat na parang alon, na humahampas sa bato, na napahirap sa kanyang pahinga. Noong gabing iyon, umalis si Lana. Naglakad siya sa ilalim ng ulan hanggang sa mansyon kung saan nakatira si Don Ricardo. Walang tigil siyang kumatok hanggang sa buksan nito ang pinto. Nang makita ang basang mukha ni Lana dahil sa ulan at luha, matagal na natahimik si Don Ricardo bago siya marahang hinila papasok. Pinili ni Lana ang landas na ito bilang isang pagpapatunay na siya ang tunay na mahalang lalaki na pinagtaksilan siyang kanyang kapatid at na anuman ang mangyari, alagaan niya ang batang ito. Ito ang bunga ng pag-ibig, hindi ngang panloloko. Kinaumagahan, nagising si Lira at napansin na hindi umuwi si Lana. Malamig ang kabilang kama at nawawala ang sapatos nito sa ilalim. Tumawag siya sa telepono, ngunit walang sumasagot. Nagsimulang lumitaw ang takot sa mga mata ni Lira. Isang ihip ngang hangin mula sa bintana ang nakpatumba sa litrato nilang magkapatid. Noong sila 15 taong gulang pa, ang basak na salamin ay lumikha ng isang manipis na hiwa sa kanyang palat. Dumaloy ang dugo, pula tulad ng papalubok na araw sa labas ng bintana. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Lira na may isang bagay na hindi na niya kontrolado. Hindi lang ito tungkol sa pag-ibig, hindi lang tungkol sa bata, kundi isang bagay na mas malaki, mas malalim, at mas madilim na unti-anting lumalamon sa kanila. Mula noong gabing umalis si Lana, hindi na muling nakita ni Lira ang kanyang kapatid na bumalik sa kanilang tinutuluyan. Mga tawag na hindi sinasagot, mga mensaheng sinlang at pagkatapos ay katahimikan. Pinuntahan ni Lira ang mga lugar na madalas puntahan ni Lana, nagtanong sa mga kaibigan at katrabaho, ngunit lahat sila ay umiling. Tila naglaho na lang sila na sa mundo. Isang linggo ang lumipas. Nakatanggap si Lirang isang sulat kamay na isinuksok sa ilalim ng pinto. Pamilyar ang sulat. Nanginginig. Bawat tinta ay nagpapahiwating ng magulong emosyon. Galing iyon kay Lana. Sa sulat, isinulat niyang nakatira na siya kasama si Don Ricardo sa pribadong mansyon nito na nagpasya na siyang iwan ang nakaraan at magsimula ng bagong kabanata, isang kabanatang wala si Lira. 3 beses binasa ni Lira ang sulat bago na simulang tumulo ang kanyang maluha. Ang pakiramdam ng pagkawala ay bumuhos na parang alon na sumisira sa pampang. Hindi lang ito pagkawala ng isang minamahal na kapatid, kundi ang pakiramdam na iniwan sa gitna ng isang gumuguhong mundo na hindi niya maintindihan ang dahilan. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang tiyan kung saan isang buhay ang unti-unting lumalaki at bumulong, hindi ka nag-iisa. Kasabay nito, sa marangyang mansyon sa tabing ng dagat, si Lana ay namuhay sa isang tila panaginip na mundo. Bawat umaga, gumigising siya sa amoy ngang magbulak mula sa balkonahe. Bawat gabi ay naghahaponan sa ilalim ngang ginintuang liwanag ngang kandila. Kasama ang lalaking mahal niya. Inalagaan siya ni Don Ricardo ng husto, mula sa pagkain hanggang sa ma-check-up, hindi siya hinayaang gumawa ng kahit ano. Naniniwala sila na siya na ang pinakamasayang babae sa mundo, ngunit nagsimulang lumitaw ang nga kakaibang senyales. Hindi pinapayagang umalis sila na sa mansyon ng walang kasamang bodyguard. Sa tuwing magpapacheck up siya kasama si Don Ricardo at laging hinihiling sa doktor na itago ang resulta para sa kanya. Hindi niya pinapahawakan ang ultrasound at hindi rin pinapayagang kunan ng litrato. Nang magtanong sila na, ngumiti lang si Don Ricardo at sinabing, lahat ito ay para sa kaligtasan mo at ng bata. Gusto sanang maniwala ni Lana, ngunit isang beses, habang naghahanap ng gamot sa isang aparador, nakakita siya ng isang makapal na folder. Sa pabalat ay may nakasulat na pagsubaybay kay Lira code LZ21. Sa takot, binuksan niya ito at nakita ang seringam nga litrato ni Lira na kinunan mula sa malayo habang natatrabaho, namimili, at kahit nung nasa loop siya nga nilang kwarto, kinunan mula sa siwang ng bintana. Hindi makahinga sila na. Nabitawan niya ang folder sa sahig. Lumingalinga siya sa malawak na silit, at sa unang pagkakataon,
hindi na ito kasing init ng isang tahanan tulad ng inakala niya. Ito ay isang gintong hawla, at siya ay isa lamang ibon na unti-unting pinapaamo. Samantala, nagpasya si Lyra na umalis na sa resort. Nag-resign siya ng walang paalam, inimpake ang kanyang magagamit sa isang maulan na umaga, at sumakay ng bus pauwi sa probinsya kung saan dating nakatira ang kanilang magamagulang. Kailangan niyang lumayo sa lugar na iyon, lumayo sa taong iyon, at lumayo sa mga alaalang nagpapahirap sa kanya gabi-gabi. Ngunit hindi niya alam na ilang minuto palang mula nang umalis ang sinasakyan niyang bus, isang itim na SUV, ang tahimik na sumusunod sa likuran. At sa mansyon, nang subukang tawagan ni Lana si Lyra, ang kanyang telepono ay naging isang walang buhay na gamit na lamang, walang signal, walang koneksyon, walang sagot, nagbabago na ang lahat. Isang marangyang panaginip ang nagiging isang bangungot dahan-dahan, tahimik, at walang sinumang makatakas dahil lahat ng daan ay matagal nang isinara, at isa na lamang ang landas na natitira, diretso sa puso ang isang nakakakilabot na katotohanan. Ang lumang bahay ng mga magulang ni Lyra ay nasa gitna ng isang tahimik na lugar sa Batangas, kung saan malawa ang bukirin at maririni ang huninga makulilih mula umaga. Matagal nang walang nakatira sa bahay, punong alikabok ang bawat baitang ng kahoy na hagdanan, may lumot sa mga pader, at sira-sira na ang bubong dahil sa mga nagdaang bagyo. Ngunit para kay Lyra, ang lugar na ito ay isang sagradong alaala, ang tanging bagay na natira mula sa isang maikling pagkabata. Umuwi siya rito hindi para magtago, kundi para maghanap nga sagot. Sinimulan niyang buksan ang mga lumang baul, isa-isang tiningnan ang kupas na litrato, at binasa ang tala-arawan ng kanyang ina, ang babaeng namatay sa aksidente 16 na taon na ang nakalipas kasama ang kanilang ama. May isang bagay na nag-udyok sa kanya, isang kakaibang pakiramdam na hindi niya mapangalanan. Sa isang luma at manilaw-nilaw na folder, natakpuan niya ang birth certificate nila ni Lana. Normal ang lahat ng impormasyon, hanggang sa napako ang kanyang tingin sa pangalan ng ama. Ang nakasulat ay binura, at pinalitan ng isang sulat kamay na hindi malinaw. Naramdaman ni Lyra na tila may pumipigil sa kanyang puso. Naalala niya na laging iniiwasan ng kanyang ina ang tanong tungkol sa kanilang ama, na umalis daw ito bago pa man sila magkaroon ng malinaw na alaala, at hindi na dapat itong banggitin pa. Ngunit bakit? Nakpasya siyang hanapin si Aling Nena, ang matandang kapitbahay na doon na nakatira mula pa noong kabataan ng kanyang ina. Tinitigan ni Aling Nena si Lyra, bumuntong hininga, at hindi may tago ang pagsisisi sa kanyang mamata. Ikaw at ang kapatid mo ay anak ng isang mayamang lalaki, napakayaman. Noong nga panahong iyon, nalinlang ang nanay ninyo. Isang dalagang probinsyana na maganda. Nangako siya, pagkatapos ay iniwan siya. Hindi iyon napatawat ng nanay mo. Ilang taon pagkatapos, saka kayo isinilang, hinikpitan ni Lyra ang kanyang kamay. Ano po ang pangalan niya? Matagal na natahimik si Aling Nena. Pagkatapos, binuksan niya ang isang kahon at kinuha ang isang lumang litrato. Ang lalaki sa litrato ay nakasuot ng puting polo at nakatayo sa tabingang isang lumang kotse. Nanlaki ang mga mata ni Lyra. Ang mukhang iyon, kahit halos 40 taon na mas bata, ay pamilyar sa paraang nakakakilabot. Ang pangalan niya ay Ricardo de Villa. May asawa at anak na siya noon, pero hindi na narinig ni Lyra ang kasunod. Napaupo siya sa sahi, ang puso niya ay kumakabo ng malakas at malamig na pawis ang tumulo sa kanyang noo. Nanginginig ang buong katawan niya na para bang binuhusan ng isang balding mayelo sa gitnang tirik na araw. Siya at si Lana ay mga tunay na anak ni Ricardo de Villa. Hindi maari, hindi ito totoo. Ngunit lahat ng pirasong palaisipan ay nagsimulang magtukma. Ang paraan ng pagtingin nito sa kanila, ang kakaibang pagkontrol, ang folder ng pagsubaybay, at higit sa lahat, ang nakakatakot na pagkakataon na pareho silang nabuntis ng isang lalaki. Kung totoo ito, kung gayon ang bata sa kanyang sinapupunan, at ang bata ni Lana, biglang nasuka si Lyra. Sa tabing lumang balon, bumalik lahat na alaala, ang lahat ng magagandang bagay,
Sa kanyang paningin ay isa na lang ngayong kasuklam-suklam na dula. At sila na ay kasama pa rin ng taong iyon. Walang kamalay-malay, walang pag-ingat, wala ng oras, biglang tumayo si Lira. Kailangan niyang bumalik sa siyudad. Kailangan niyang iligtas sila na bago mahuli ang lahat. Sa malayo, nagtipon ang madidilim na ulap, tila isang babalangang paparating na bagyo. Sa kalangitan, dumagundong ang kulok na parang sigaw ngang isang katotohanang pinipilit na mabunyag. Ang biyahe pabalik sa lungsod ay tumagal ngang halos 6 na oras, ngunit para kay Lira, bawat minutong lumilipas ay parang isang patalim na humihiwa sa kanyang balat. Hindi niya alam kung ano ang gagawin, kung saan magsisimula, ngunit may isang bagay siyang sigurado, kung hindi siya kikilos ngayon, mawawala ang kanyang kapatid magpakailanman. Sa buong biyahe, walang tigil siyang nakatitik sa lumang litrato ni Ricardo de Villa. Ang lalaking dating perpektong imahe sa kanyang isipan ay naging pinakamalaking bangungot ng ang kanyang buhay. Ang imahe ni Lana ay lumitaw sa kanyang isipan, ang simpleng mata, ang marupo na ngiti, ang kamay na dating kumakapit sa kanya sa gitna ang gabi. Posibleng nasa kamay siya ng sarili nilang ama nang hindi niya namamalayan. Nang huminto ang bus sa huling istasyon, madilim na ang langit at bumubuhos ang ulan na parang galit. Bawat patak ng ulan sa kalsada ay parang katok ng tadhana. Hindi na nag-abalang sumilong si Lira. Agad siyang tumawag ng taksi papunta sa mansyon kung saan nakatira sina Don Ricardo at Lana. Wala siyang pakialam sa kanyang basang-basang anyo o sa kakaibang tingin gang super. Sa kanyang isip, isa lang ang layunin. Ilabas sila na mula roon. Ang bakal na tarangkahan ng mansyon ay sarado at may manggagwardiyang nagbabantay. Sumugot si Lira, sumisigaw sa gitna ng ulan, gusto kong makita si Lana, kapatid niya ako. Tiningnan siya ng gwardiya mula ulo hanggang paa at malamig na umiling, walang nangangalang Lana rito. Susubukan sanang pumasok ni Lira ngunit agad siyang hinarang. Hinawakan siya ng isang security personnel at malakas na itinulak palabas. Bumagsak siya sa malamig na lupa. Nagasgasan ang tuhod, ngunit hindi niya naramdaman ang sakit dahil mas matindi pa ng 1,000 beses ang sakit sa kanyang puso. Parang awan niyo na. Nasa panganib siya. Buntis siya sa sarili niyang ama. Umiyak si Lira sa gitnang ulan. Basak ang kanyang boses na parang salamin. Walang naniwala sa kanya. Walang nakinig. Kasabay nito, sa salangang mansyon, nagpipiano sila na. Ang malamyos na tunok ay lumulutang sa marangyang hangin, ngunit blanko ang kanyang mukha. Tumigil na siyang ngumiti, tumigil ng kumanta, tumigil ng magtanong tungkol sa mundo sa labas. Ang maaraw ngang pamumuhay sa karangyaan ay naging mga araw ngang pakakakulong sa isang magandang hawla, at tila nagsisimula na niyang mapagtanto iyon. Nung gabing iyon, matapos palisin si Lira, pumasok si Don Ricardo sa silid ni Lana at umupo sa tabi niya. Ang tingin niya kay Lana ay hindi nakasinggilit tulad ng dati. Sa halip, mayroon itong kakaibang malamig na pag-ari. Si Lira, sinusubukan niya tayong paghiwalayin, sabi niya. Lagi siyang nainggit sa iyo. Tumingin si Lana sa kanya, puno ng pagdududa ang mamata. Isang bahagi niya ang gustong maniwala, gustong kumapit sa huling hiblang ng tiwala, ngunit isang mas malakas na bahagi ang tumitibo sa kanyang dibdib na parang isang babala. Tumakbo ka. Ngayon na, tahimik na tumalikot si Lana. Ipinatong ni Don Ricardo ang kanyang kamay sa balikat niya, isang kamay na kasing lami ngang metal. Sa sandaling iyon, bahagya siyang nanginig. Sa labas ng bintana, nakatayo pa rin si Lira sa ilalim ng ulan. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa tarangkahan ng mansyon. Alam niyang hindi siya maaring umatras, hindi pa katapos mabunyak ang katotohanan, hindi habang ang kanyang kapatid ay nasa bingit ng isang krimeng hindi mapapatawad. Sa kalangitan, kumislap ang kitlat, isang bagyo ang paparating, hindi lang bagyo ng panahon, kundi isang unos ang katotohanan, ang kataksilan, at ng trahediyang malapit ng tangayin ang lahat ng inakalang nakatakda na. Nung gabing iyon,
Sila na ay nakahiga sa malambot na kama na nababalot ng puting sutla. Ang silit ay pinalamutian na parang isang fairy tale, ngunit hindi naligtas ang pakiramdam ni Lana. Sa dilim, tahimik niyang inilagay ang kanyang kamay sa tiyan. Ang bata sa loob niya ay patuloy na lumalaki. Ngunit hindi na siya sigurado kung ito ba ay bungangang pag-ibig o produkto ngang isang kasalanang hindi pa napapangalanan. Mula nang magpakita si Lyra sa tarangkahan, nagsimulang makaramdam si Lana ng isang pangkalahatang pagkabalisa. Hindi niya maintindihan kung bakit ganon ang kilos ni Lyra, ngunit ang itsura nitong puno ang takot, ang nga matang naalap sa gitna ang ulan, ay bumabagabag sa kanya kahit sa pagtulog. Kinabukasan, bumaba si Lana sa sala gayang dati. Naghihintay na si Don Ricardo de Villa kasama ang almusal na nakahain sa mesa. Ngumiti ito at ipinagsalin siya ang isang basong mainit na gatas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi agad uminom si Lana. Nagtanong siya, ang boses ay kasing hinangang hangin. Nakaroon na po ba kayo ng anak na babae dati? Natigilan si Don Ricardo saglit. Pagkatapos ay tumawa na parang walang nangyari. Hindi pa, sagot niya. Gusto ko sana pero hindi makaanak ang dati kong asawa. Iyon ang dahilan kung bakit napakahalaga mo sa akin. Ikaw ang regalong bigay sa akin ngang tadhana. Tumango si Lana, ngunit sa kanyang puso, hindi na siya naniniwala tulad ngang dati. Sinimulan niyang pakmasdan ang bawat kilos nito, bawat salita, bawat sandali ngang katahimikan. Lahat ay perpekto, sobrang perpekto na nagiging peka. Noong hapong iyon, habang wala si Don Ricardo dahil sa isang pulong, tahimik na pumasok si Lana sa kanyang opisina, isang lugar na hindi pa niya napapasok kailanman. Ang mabigat na pinto ay bumukas at isang ganap na kakaibang mundo ang lumitaw sa harap niya. Sa loob ay isang maliit na aklatan na may daan-daang lumang libro, dokumento, at makakapal na folder. Sa mesa ay may isang electronic safe. Hindi alam ni Lana ang password. Ngunit ang nakakuhang kanyang pansin ay ang computer na hindi pa nakasara. Sa screen ay may isang bukas na file. Ang pangalan ng file ay Genetika 2025. Naklik si Lana. Nanlabo ang kanyang paningin nang makita ang sart ng gen na nakukumpara sa dalawang pamilyar na pangalan, Lyra at Lana. Sa ilalim ay isang konklusyon. Ricardo de Villa, mataas na posibilidad ng pagiging ama, 90-90-90% probabilidad. Nawalan ng hangin sa silit, napaluhot siya sa sahig. Ang kanyang isip ay umiikot. Isang kasuklam-suklam na pakiramdam ang umakyat sa kanyang lalamunan na kinailangan niyang takpan ang kanyang bibig para hindi sumiga. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakaupo roon. Alam lang niya na mula sa sandaling iyon, lahat ng piraso ay nagsimulang magkahiwalay na parang isang nasirang laro. Sila ni Lyra ay anak ni Ricardo de Villa. At ngayon, nagdadalang tao siya sa sarili niyang ama. Sa labas ng bintana, dahan-dahang lumulubog ang araw, nakukulay dugo sa kalangitan. Ang mansyon na dating paraiso sa kanyang mga mata ay isa na ngayong maze na punong lason. Bawat hakbang niya ay tila may mga matang nagmamasid. Nagmamadaling lumabas si Lana sa opisina, malakas ang kabog ng dibdib, ano ang gagawin niya? Kanino siya magsasabi? Saan siya pupunta? Ngunit pagbaba niya ang hagdan, nakita niya si Don Ricardo na nakatayo roon. Ang kanyang mamata ay kasinggili tulad ng dati, ngunit para kay Lana. Ang mamatang iyon ay mas malamig pa sa bakal, mas matalas pa sa patalim. Saan ka galing? Tanong niya. Ang boses ay kasing hinangang hininga. Isang pilit na ngiti ang isinukli ni Lana. Hindi na siya ang inosenteng babaeng ang ilang araw na nakalipas. Sa sandaling iyon, naging ibang tao na siya. Sa isang lugar na hindi ko dapat puntahan. Sagot niya at nilakpasan ito, dahan-dahan na parang isang taong kalalakpas lang sa isang bangkay. Sa dilim ng mahabang pasilyo, walang sinabi si Don Ricardo, tanging ang tunok lamang ngang kanyang gasapatos ang maririnig sa likuran niya, paulit-ulit na parang tunong ngang isang orasan na nagbibilang ngang oras. Dumating na ang araw na hindi na maitatago ang katotohanan. Pagdating ng gabi,
ang mansyon sa tabi ng dagat ay nabalot ng katahimikan. Ang mahahabang pasilyo na may manilaw-nilaw na ilaw ay naging malamig, na tila mga kwelyong unti-unting humihigpit sa lig ni Lana. Dahan-dahan siyang naglakat, ayaw niyang gumawa ng ingay. Sa ilalim ng kanyang malambot na pantulog ay isang nanginginig na katawan, at sa loob ay isang pusong puno ng takot. Hawak niya ang isang kopya na DNA file na mabilis niyang inimprenta, tiniklop, at itinago sa kanyang bulsa. Hindi niya alam kung ano ang gagawin dito. Alam lang niya na ito ang tanging susi para buksan ang pintong nakukulong sa kanilang makapatid sa isang hindi mapangalanang katatakutan. Hindi na sila na ang mahinang babae ng dati. Naintindihan na niya na kailangan niyang makatakas hindi lang para sa sarili niya, kundi para rin sa buhay na lumalaki sa kanyang sinapupunan. Ngunit si Don Ricardo ay hindi hangal. Mas nararamdaman niya iyon ngayon kaysa dati. Kinokontrol nito ang lahat ng labasan. May mga kamera sa bawat pasilyo, at kahit ang mga kasambahay ay maaring mga mata at tainga niya. Kailangan niyang isang plano, isang pagkakataon. Sa kabilang panig ng lungsot, hindi pa rin sumusuko si Lyra. Matapos siyang paalisin sa mansyon, hinanap niya ang tanging taong pinakakatiwalaan niya, si Dra Santos, ang doktor na namamahala sa maternity ward ng pribadong ospital kung saan siya unang nagpa-check up. Si Dra Santos ay isang babaeng nasa 40s, kalmado at matalino. Nang ikuwento ni Lyra ang lahat, mula sa pagiging sinusubaybayan hanggang sa nakakakilabot na katotohanan tungkol sa kanilang dugo, dumilim ang mata ng doktor. May ebidensya ka ba? Tanong nito sa mababang boses. Inilabas ni Lyra ang isang USB na naglalaman ng kopya ng DNA results mula sa computer na ipinadala nila na. Kailangan kong tulong ninyo. Hindi ko kayang iligtas sila na ng mag-isa. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, tumango si Dra Santos. May kakilala ako sa Civil Investigation Department, pero kailangan mong ihanda ang iyong sarili. Kung totoo ang sinasabi mo, hindi lang ito isang usaping moral, isa itong krimen. Tumango si Lyra. Namumula ang kanyang nga mata ngunit wala ng luha. Ang lahat ng takot ay naging apoy na, at ngayon, ang apoy na iyon ang tanging bagay na nagpapatatak sa kanya. Bumalik sa mansyon, tahimik na inihanda nila na ang kanyang plano sa pagtakas. Palihim siyang nagtago ang ilang mahahalagang gamit, isang ekstrang cellphone pera. Alam niyang nagmamasid pa rin si Don Ricardo. Kahit hindi ito nagsasalita, hindi ito kailangang magtanong. Ang katahimikan nito ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Kinaumagahan ng tulok na ang lahat, dahan-dahang binuksan nila na ang pintong kanyang silid. Marahan siyang bumaba ang hagdan, bawat tibok ng kanyang puso ay kasabay ng bawat hakbang niya. Nanginginig ang kanyang kamay ng hawakan niya, ang doorknob sa likod ng mansyon, ang tanging labasan na walang kamera. Bumukas ang pinto, at isang malamig na hangin ang humampas sa kanyang mukha. Ilang hakbang na lang ang kalayaan. Ngunit sa sandaling iyon, isang boses ang narinig mula sa likuran. Saan ka pupunta? Lumingon si Lana. Sa dilim, nakatayo si Don Ricardo ilang hakbang lang mula sa kanya, nakaitim na roba, ang makamay ay nasa bulsa, ang mata ay tila sinisipsip ang lahat ng liwanag sa paligid. Nanigas siya, ang puso niya ay parang sasabog, kailangan ko lang ng sariwang hangin, sabi niya. Pinipilit na maging kalmado. Ganun ba? Bakit may dala kang bag, pera, at kopya ng DNA test sa bulsa mo? Wala nang may tatago. Umatras si Lana. Hindi mo ako maaring ikulong dito magpakailanman? Sabi niya. At hindi mo maaring itanggi ang katotohanan iyon habang buhay. Lumapit si Don Ricardo. Ang kanyang boses ay malumanay pa rin, ngunit ang kanyang mata ay mas malamig na sa yelo. Hindi kita ikukulong. Gusto lang kitang protektahan. Dahil ikaw ang pinakaperpektong bagay na nilikha ko sa buhay na ito. Naramdaman ni Lana na nanikip ang kanyang sikmura. Gusto niyang sumigaw ngunit tila may bumara sa kanyang lalamunan. Sa sandaling iyon, umaling-aungaw ang tunog ng sirena mula sa malayo.
Isang liwanag ang kumislap sa dulong kalsada. Isang sasakyan ang mabilis na paparating sa mansyon. Alam nila na si Lira iyon. Ang pag-asa sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo ay nag-alap sa kanyang dibdib na parang apoy sa gitna ng bagyo. Biglang huminto ang sasakyan sa harap ng tarangkahan ng mansyon. Bumaba si Lira kahit hindi pa namamatay ang makina. Umaambon, ngunit wala siyang maramdaman. Bawat selula sa kanyang katawan ay nag-alap sa pinahalong galit, takot, at pagnanais na magprotekta. Malakas niyang kinakalampak ang bakal na tarangkahan, ang kanyang boses ay umalingaw sa gitna ng gabi. "Lana! Buksan mo! Ako to!" Walang sumagot. Ang tarangkahan ay malamig na parang bato, matayo, at walang pakiramdam. Ngunit sa loob, narinig ni Lana ang boses ng kanyang kapatid ng malinaw, puno ng takot na tumusok sa kanyang puso na parang isang palaso. Tumayo siya mula sa sofa kung saan siya pinaupo ni Don Ricardo, nagliliwa na ang kanyang nga mata. "Si ate. Dumating na siya. Hindi ako alis." Hinarangan siya ni Don Ricardo, nanlilisik ang nga mata. "Matatapos ang lahat kapag lumabas ka sa bahay na to." Umatras si Lana, nanginginig, ngunit bumukas na ang pinto. Ang nagbukas ay walang iba kundi si Aling Nita, ang matandang kasambahay sa mansyon, na sa loob ng maraming taon ay tahimik na saksi sa lahat. Ngayong gabi, nagpasya siyang hindi na manahimik pa. "Dugo ko sila," bulong ni Aling Nita nang pumasok si Lira sa tarangkahan. "At hindi ko hahayaang may manakit pa sa kanila." Tumango lang si Lira, wala nang puwang para sa mga luha. Sumugot siya sa loob ng bahay. Sakto lang para makita si Don Ricardo na nakaharang sa harap ni Lana. Ang makamay ay nakakuyom na handang durugin ang sinumang hahadlang. Naharap sila sa unang pagkakataon ng walang pagkukunwari, walang pagpapanggap, kundi bilang dalawang hubad na katauhan, isang nahahanap ng katarungan, at isang pilit na pinanghahawakan ang isang karumal-dumal na bagay sa ngalan ng pag-ibig. "Tumabi ka," sabi ni Lira. Mababang ngunit matatak ang boses. "Wala kang naiintindihan?" Sagot ni Don Ricardo na alab ang mamata. "Kayo ng kapatid mo ang bungang buhay na minsan nang nawala sa akin. Walang sinuman ang makapaghihiwalay niyan. Walang batas na kayang paghiwalayin ang kung ano ang makadugo." Inihagis ni Lira ang isang folder sa paanan niya ang kopyang DNA test. Ang malamig na salitang napapatunay sa incestuous na relasyon na pilit niyang itinatago. "Ito ang ebidensya. Mga anak mo kami, at gumagawa kang isang krimen." Humalahak si Don Ricardo, isang balinatawa na umalingaw sa marangyang mansyon. "Krimen?" ngisi niya. "Walang kasalanan ang pag-ibig. Kayo ang pinakamagandang bagay na ibinigay sa akin ng buhay na ito. Ako lang ang may karapatang pangalagaan kayo." Tumulo ang luha ni Lana. Umatras siya at hinawakan ang kamay ni Lira. Ang unang pagkataong makadikit sila matapos ang maraming buwan ng pagkakahiwalay. Muling makasama ang makapatid, ngunit sa pagkakataong ito, para labanan ang taong sumira sa kanilang buhay. Mula sa malayo, umalingaw ang sirena ng pulis. Tumingin si Don Ricardo sa bintana. Biglang dumilim ang kanyang mamata. Muli siyang tumingin kina Lira at Lana bago dahan-dahang naglakad papunta sa hagdanan. "Hindi ninyo ako kayang alisin sa dugo ninyo," sabi niya. Pagkatapos ay umakyat siya. Dahan-dahan, na parang isang taong papasok sa sarili niyang libingan na hinukay niya maraming taon na ang nakalipas. Pumasok ang mapulis sa mansyon ilang minuto lang pagkatapos. Natakpuan nila si Don Ricardo sa kanyang opisina, tahimik na nakaupo sa gitna ng lumang folder at personal na dokumento. Walang paglaban, walang reaksyon. Isang malabong ngiti lang ang nasa kanyang malabi, na parabang lahat ay isang panaginip na hindi pa niya handang bitawan. Nang posasan siya at dumaan sa harap ng makapatid, hindi na niya sila tiningnan, napasupsop sila na sa balikat ni Lira. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, huminga siya na parang isang taong nakalitas sa isang buhawi. Hinigpitan ni Lira ang hawak sa kamay ng kapatid. "Magiging maayos din ang lahat," pangako niya. Sa likuran, kumikislap ang mga asul at pulang ilaw, humahawi sa makapal na kadiliman,
Dala ang taong nagtulak sa makapatid sa bangin na ngayon ay hinihila palabas sa liwanag. 3 araw matapos arestuhin si Ricardo de Villa, ang mansyon sa tabingang dagat ay isinara. Ang bakal na tarangkahan na dating humaharang sa kalayaan ng makapatid ay nabalot na ngayon ng pulang police tape. Ang ngabasak na bintana ay tilam nga peklat ng isang trahedyang tahimik na naganap sa likod ng karangyaan. Tahimik na umalis sina Lira at Lana sa lugar na iyon. Hindi sila bumalik sa kanilang inuupahang kwarto o sa kanilang tahanan sa probinsya. Inayos ni Dra Santos ang isang maliit na apartment sa isang tahimik na subdibisyon para sa kanila upang makaiwas sa matang mapanuri ngang media at mga usisero. Sa simpleng apartment na iyon, tila bumagal ang oras. Wala nang tunog ang piano, wala nang iyak. Tanging 2 babae na pagod ngunit nakaligtas. Naging tahimik si Lana. Hindi na siya ang mapangaraping babae na may maningning na mamata. Sa maunang gabi, madalas siyang nakabaluktot, yakap ang kanyang tiyan at tahimik na umiyak. Hindi nagtatanong si Lira. Tahimik lang siyang naktitimplang gatas, naghahandang gamot, naglilinis ng bahay, at umupo sa tabingang kapatid gabi-gabi. Tulad noong mga bata pa sila at nilalaknat sa bahay ampunan. Isang umaga, biglang nagsalita si Lana, paos ang boses, "Nagalit ka ba sa akin?" Huminto sa pagbabalat ng prutas si Lira. "Hindi. Kahit na inagaw mo siya, naniwala ka sa kanya, at minahal mo siya ng bulag." Humarap si Lira sa kapatid, "Galit ako sa kanya, pero naawa ako sa iyo." Umiyak si Lana, hindi malakas, hindi madrama, kundi ngaluhang kasinggaan ng hangin, dahan-dahang bumabagsak na parang hamok, ngunit walang tigil. Isinubsop niya ang kanyang mukha sa balikat ni Lira at sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, tunay silang nagyakapan na parang 2 batang walang ibang pag-ari, kundi ang isa't isa. 2 linggo ang lumipas, bumalik sa pagpapacheck up si Lira. Mahigit 6 na buwan na ang kanyang dinadala, malusok pa rin siya kahit laging puyat. Tinanong siya ang doktor kung gusto niyang magpa-test para sa anumang depekto. Tumango siya. Ngunit nang tanungin ng nurse ang pangalan ng amang bata, tahimik lang siyang umiling. Kasabay nito, nagsimula ring magsulat si Lana. Hindi isang tala-arawan, kundi galiham para sa kanyang anak. Bawat gabi sumusulat siyang maikling talata tungkol sa magulong maaraw, tungkol sa amang hindi niya mapangalanan, at tungkol sa kanyang desisyon na ituloy ang pagbubuntis. Hindi dahil sa iba, kundi para sa sarili niya. Hindi na nila binanggit si Don Ricardo, kahit na ang pangalan nito ay lumalabas pa rin sa balita, sa social media, bilang isang kasong yumayanik sa moralidad. Ngunit sa kanilang maliit na apartment, wala na siya. Wala nang tumatawag sa kanya na ama, at wala nang tumitingin sa kanya bilang isang nakaraang dapat kapitan. Ngunit ang sakit ay naroon pa rin, sa ilalim nga magugulong panaginip, sam nga pakakagulat sa gitnang gabi, at sam nga tanong na walang sinumang nangangahas na sagutin. Isang gabi, habang makatabi silang, nakaupo sa ilalim ngang dilaw na ilaw, mahinang nagtanong si Lira, kung isinilang ang anak mo, at tinanong kaniya kung sino ang ama niya, anong isasagot mo? Matagal na natahimik si Lana. Pagkatapos ay sumagot, sasabihin ko na ang ama niya ay isang taong nakamali, ngunit tama ang nanay niya nang pinili niyang mabuhay siya. Hinawakan ni Lira ang kamay ng kapatid, walang sinabi. Tanging ang tunog ng orasan ang maririnig na nagpapaalala sa kanila na ang buhay ay patuloy na umaagos at sila, kahit nawasak, ay nabubuhay pa rin. Sa kanilang mapuso ngayon, wala nang wala nang matatayo na pangarap. Iisa na lang ang kanilang layunin, kung paano palalakihin ang 2 buhay na malapit ng isilang ng hindi dala ang sugat ng nakaraan. At sa katahimikang iyon, ang ilaw sa sala ay nanatiling maliwanag na parang isang maliit na parola sa gitna ang madilim na dagat, isang senyales na kahit lumubok man ang kanilang bangka, maari pa rin itong lumutang muli kung ang 2 tripulante ay patuloy na magsasagwan ng magkahawa kamay. Isang umaga ng maagang taglagas, ang malamig na hangin ay pumasok sa bintana ng apartment. Nakaupo si Lira sa hapag-kainan, ang kamay ay nakapatong sa kanyang malaki ng tiyan,
Ang mga mata ay nakatingin sa labas na tila nakikinig sa mga tunog mula sa malayo. Sila na naman ay nakahiga sa sofa, hawak ang isang libro tungkol sa medisina habang hinihimas ang kanyang tiyan. Ang makapatid ay namumuhay ng tahimik ngunit hindi sira, tila natutunan na nilang mamuhay kasama ang dilim na iniwan ng nakaraan. Nung hapong iyon, nakatanggap si Lyra ng tawag mula sa klinika, ang boses ni Dra. Santos, na karaniwang kalmado, ay may bahid ng pag-alangan. Lyra, maaari ka bang pumunta rito ngayong hapon? May mga resulta akong gustong pag-usapan ng personal, hindi dapat sa telepono, nag-atubili si Lyra. May malubha po bang problema? Isang maikling katahimikan, pagkatapos ay bumulong ang doktor, hindi banta sa buhay, ngunit, kakaiba, hindi na nagsalita pa si Lyra. Ibinaba niya ang telepono, isinuot ang kanyang jacket, at nagmamadaling umalis. Hindi niya sinabi kay Lana, ayaw niyang mag-alala ito. Ngunit sa kanyang puso, nagsimulang umalon ang pagdududa. Sa klinika, dinala siya ni Dra. Santos sa isang pribadong silid. Sa mesa ay isang tumpok ng mga resulta ngang masusing pagsusuri sa dugo ngang sanggol na ipinadala mula sa isang genetic testing center sa ibang bansa. Diretsuhin na kita, simulang doktor. May mga senyales na ang sanggol sa iyong sinapupunan ay may isang pambihirang uring genetic variant, sobrang bihira, halos hindi umiiral sa mga pampublikong talaan. Kumunot ang noo ni Lyra. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Ang genetic code ng fetus ay may kakaibang pagkakatulad. Halos magkapareho. Sa isa pang DNA sample na nasuri ko na noon, ang sample ng patid mong sila na, nanlamig si Lyra. Sinasabi niyo po bang makamuha ang anak ko at anak ni Lana? Hindi lang makamuha tulad ng makapatid o ordinaryong kambal. Inilapa ni Dra. Santos ang kamay sa folder, kundi makamuha na parang kinopya mula sa isang genetic system, isang uringang pag-ulit na tinatawag sa siyensya na genetic mirroring. Ang ganitong uring mutation ay nangyayari lamang sa mga eksperimento ng cloning. Nag-atubili ang doktor sa mga napakatinding kaso ng inbreeding kung saan ang pinakmulan ng genes ay sobrang makalapit na lumilihangang isang paulit-ulit na genetic loop. Hindi makapagsalita si Lyra. Naramdaman niya ang lamig mula sa kanyang manggapalat hanggang sa kanyang buto. Sinasabi niyo po bang halos isang bata lang sila? Bulong niya. Sa biology, ngunit hindi iyon ang pinaka-nakakatakot. Binuksan ng doktor ang isa pang pagsusuri, itinuro ang isang napakataas na antas ng isang enzim. Parehong fetus ay nagpo-produce ng isang pambihirang enzim na lumitaw sa ilang top secret na military studies noong 80s na may kinalaman sa genetic enhancement. Ang enzim na ito ay nagpapabilis sa pag-unlad ng nervous system ng 3 beses sa normal habang nasa sinapupunan. Pakiramdam ni Lyra ay nahulog siya sa isang bangungot na walang katapusan. Sa tingin ko, hindi ito natural, pagtatapos ni Dra. Santos. Posibleng may ginawa siya sa inyong mga katawan o sa sarili niyang genes bago pa man kayo mabuntis. Tumayo si Lyra, yakap ang tiyan, nahihirapang huminga. Ang lahat ng inakala niyang pinakamasama na ay dulo palang pala ng isang malaking yelo. Sa daan pauwi, tiningnan niya ang manilaw-nilaw na langit. Sa loob niya ay hindi lang pag-alala para sa bata, kundi isang mas malaki, mas nakakatakot na tanong. Ano sila? Kaninong anak ba talaga sila? At produkto ba silang isang bagay na mas malala pa sa incest? Sa apartment, nagsusulat pa rin si Lana ng liham para sa kanyang anak. Hindi niya alam na sa loob mismong kanyang sinapupunan, isang pambihirang bagay ang lumalaki, tahimik at mas mabilis kaysa sa inaakalangang sinuman. Pagbalik ni Lyra sa apartment, padilim na. Maputla ang kanyang mukha at hindi may tago ang pakalito sa kanyang mata. Pagpasok niya, nakita niyang nag-ayos sila na ngang gadamit ng sanggol sa isang maliit na basket. Payapa ang kanyang mukha, may bahid ng paasa. Isang napakagandang tanawin na nakakasakal. Saan ka galing mahapon? Tanong ni Lana. Hindi agad sumagot si Lyra. Umupo siya, dahan-dahang tinanggal ang kanyang alampay. Pagkaraan ng ilang sandali, mahina siyang nagsalita, may nararamdaman ka bang kakaiba
mula nang mabuntis ka? Natigilan si Lana. Pagkatapos ay bahagyang tumango. Madalas, may naririnig ako sa isip ko. Hindi mainiisip, parang isang bumubulong na boses. Kapag tulog ako, kapag hindi ako alerto, hinikpitan ni Lyra ang kanyang kamay. Ako rin. Biglang bumigat ang hangin sa silid. Kinuha ni Lyra mula sa kanyang bag ang isang kopya ng resulta ng pagsusuri. Hindi niya ito ibinigay kay Lana. Binasa lang niya ito ng malakas. Bawat salita, dahan-dahan na tila nilulunok niya ang sariling katotohanan. Hindi lang sila magkamukha. Sa biology, halos isang bata lang sila. At mayroon silang abnormal na pagunlad ng nervous system. Maring hindi sila ganap na tao sa karaniwang kahulugan. Napatawa si Lana, ngunit unti-unting napuno ng luha ang kanyang mata. Sinasabi mo bang mahalimaw ang nga anak natin? Umiling si Lyra. Mabiktima sila, tulad natin. Saglit silang natahimik. Ang tunog ng orasan ay malinaw, na maririnig na parang makarayom na tumutusok sa balat. Anong gagawin natin? Tanong ni Lana. Sumagot si Lyra. Ang mga mata ay nakatingin sa madilim na sulok ng silid. Kailangan nating alamin kung ano ang ginawa niya. Kailangang malaman. Kung ito ba ay nakataon lang o isang bagay na matagal nang binalak. Hinawakan nila na ang kamay ng kapatid. Paano kung talagang mapanganib sila? Pumikit si Lyra. Kung gayon, ako ang pipigil dito, kahit na isakripisyo ko ang lahat. Sa labas, isang anino ang gumalaw sa ilalim ng ilaw posta, isang estranghero na matagal na nakatayo sa harap ng apartment bago naglaho nang mamatay ang ilaw. Walang sinuman sa makapatid ang nakakaalam na hindi na lang sila ang nagmamasid sa mga batang lumalaki sa kanilang sinapupunan. 3 araw ang lumipas, pumunta sina Lyra at Lana sa National Archives ayon sa direksyong ibinigay ni Dra. Santos. Ang lugar ay nasa gilid ng lungsod, sa isang lumang gusali na punong lumot, kung saan nakatago ang malumang medical records. Ang sumalubong sa kanila ay isang matandang empleyado, malalim ang mga mata at payat. Nang ibigay ni Lyra ang sulat, matagal silang tinitigan nito bago buksan ang bakal na pinto pababa sa basement. Pause ang kanyang boses, halos walang emosyon. Mayroon kayong 1 oras, walang kamera doon. Huwag niyong gagalawin ang nga orihinal. Sumara ang pinto sa likuran nila. Naramdaman nila na ang panginginig. Ang basement ay malamig. Ang malabong ilaw ay tumatama sa walang katapusang hanay ng metal na kabinet. Ang amoy ng basang papel, alikabok, at panahon ay bumuangang isang makapal na hangin. Natakpuan ni Lyra ang kahon na may markang K 1984, RDV na itinuro ni Dra. Santos. Nang buksan nila ito, nakita nila ang napakaraming kopya ng pagsusuri, psychological reports, at mga aplikasyon para sa research funding. Sa isang makapal na dokumento na may pulang selyo ng top secret, natakpuan nila ang isang pangalan na paulit-ulit na lumalabas, Proyektong Kabuta. Binuklat nila na ang isang naninilaw na papel. Ito ay isang buhat ng pananaliksik na isinulat mismo ni Ricardo de Villa noong 1984. Noong siya ay isang asistan pa lamang sa isang proyekto ng militar at ng National Defense Laboratory. Ang nilalaman ay tungkol sa mga eksperimento ng human gene intervention gamit ang mga synthetic enzymes upang pabilisin ang biological adaptation. Nabigo ang eksperimento. Lahat ng test subjects ay hindi stable. Isang espesyal na kaso ang nawala sa talaan isang babaeng may taglay ng Gen F0,L natigilan si Lyra. Si nanay. Nanginginig na sabi ni Lana. Mahinang napatuloy si Lyra, si nanay ang test subject at tayo ang hindi planadong resulta. Binuklat niya. Ang isa pang pahina isang litrato ng kanilang ina sa laboratorio, malaki na ang tiyan. Sa likod niya, ay ang batang si Don Ricardo. Ang kanyang mamata nun ay ibang-iba malamig, blanko, walang bahit ng emosyon. Binitawan ni Lana ang folder, napakapit sa mesa. Hindi lang siya ang ating ama. Siya ang lumikha ng buwang trahedya.
Sa huling pahina ay may isang sulat kamay na tala na may pulang tinta. Ang F0,L gene ay may kakayahang maipasa ng stable sa susunod na henerasyon. Kailangang ipagpatuloy ang pagsubok sa natural na paraan. Nagkatinginan sila, walang nagsasalita. Isang tunog nga yabak ang umaling-awngaw mula sa pasilyo sa itaas na nakpagulat sa kanila. Walang tumatawag, ngunit alam nilang paubos na ang oras. Sa pagalis nila sa arkives naramdaman ni Lyra na tila may nagmamasid sa kanya. Lumingon siya wala namang tao, ngunit lumingon din si Lana at dahan-dahang hinikpitan ang hawa sa kamay niya. Alam ni Lyra na totoo ang pakiramdam na iyon. Nung gabing iyon, pagbalik nila sa apartment, ang lock ng pinto ay napalitan na. Hindi gawang ang may-ari. Walang abiso, walang senyales ng sapilitang pagpasok, tila may pumasok gamit ang tamang susi. Agad na tinawagan ni Lyra Sidra Santos, ngunit hindi ito makontak. Naka-off ang telepono. Nagsimulang manginig si Lana. Sino ang nakakaalam na pumunta tayo doon? Sidra Santos lang at ang tagapamahala ng records. Umupo si Lyra. Malalim ang iniisip. May bumara sa kanyang lalamunan. Binuksan niya ang kanyang bag, kinuha ang nga dokumentong kinopya niya at binuklat ang huling pahina. May isang detalye na inakala niyang tipo lang isang bilog na simbolo, isang iginuhit na bukas na mata. Nakita ito ni Lana at biglang namutla. Nakita ko na yan. Sa kahon ng gamot na pinapainom sa akin ni Don Ricardo araw-araw sa mansyon, biglang tumayo si Lyra. Sinusubaybayan tayo. Hindi lang mula nang hanapin natin siya, kundi matagal na. Sa gabing iyon din, umalis sila sa apartment. Kaunti lang ang dala. Sumakay sila ng taksi papunta sa bahay ng isang dating katrabaho, si Ate Joy, na taga-kusina, na maraming beses na silang tinulungan nun. Nakatira si Ate Joy sa labas ng lungsot, sa isang maliit na bahay sa likod ng isang taniman ng suha. Nagulat siya nang makita sila, ngunit pinatuloy pa rin sila. Manatili kayo rito hanggat gusto ninyo, pero huwag ninyong sasabihin kahit kanino. Pagsapit ng gabi, habang tulog na si Lana, mag-isang nakaupo si Lyra sa labas. Hawak niya ang kopya ng top secret na liham na may nakasulat na huling petsa ng pagpapadala at destinasyon, institusyon ng genetika ng silangan, IGS. Binuksan niya ang kanyang telepono, nag-research ng 3 oras, ngunit wala siyang nakitang lugar na may ganoong pangalan. Isang organisasyong umiral sa dilim. Nang isasara na niya ang telepono, isang kakaibang mensahe ang lumitaw mula sa isang hindi kilalang numero. Tumigil NA kayo. Masyado, NA kayong lumalayo. Wala pang 3 segundo, namatay ang telepono. Itim ang screen. Nanigas si Lyra. Sa labas, may narinig siyang kaluskos na parang mayabag sa tuyong dahon. Dahan-dahan siyang tumayo, binuksan ang pinto sa likod. Biglang kumislap-kislap ang ilaw at isang maliit na tunog ang narinig na parabang may naktanggal ng fuse mula sa malayo. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa tiyan. Ang tibok ng puso nga batasalop niya ay biglang bumilis na parabang nararamdaman din nito na may isang puwersang papalapit na. Kinaumagahan, pagising ni Lana, nakahanda na ang magamit ni Lyra. Sa mesa ay isang mapangalungsot na mailang bilog, isang external hard drive, at 3 numero ng telepono na nakasulat sa papel na idinikit sa pader. Hindi ka natulog? Tanong ni Lana. Hindi agad sumagot si Lyra. Nagbuhos siyang tubig at ibinigay sa kapatid. May isang tao akong natakpuan sa lumang sistemang Research Institute. Dati siyang nagtrabaho para sa IGS. Nagtatago na siya ngayon. Kumunot ang no ni Lana. Nakausap mo, tumango si Lyra. Nagbigay siya ng lugar kung saan kami makikita. Isang lumang kapihan malapit sa isang housing project. Walang kamera, walang signal ng telepono. Nung hapong iyon, sumakay sila ng taksi papunta sa takpuan. Ang kapihan ay nasa gitna ng lumang bahay. Ang signboard ay kupas na at walang customer. Ang may-ari ay isang matandang natutulog, hindi sila pinansin. Sa madilim na sulok sa dulong apihan,
may isang lalaking nakaupo na. Mga 70 taong gulang siya, may puting buhok at bahagyang kuba. Lira at Lana, sabi niya bago pa man sila magtanong. Ang boses niya ay malalim at paos. Ako si Buy Hurtrak. Ginoong Reyes, ako ang huling nabubuhay na nagtrabaho sa proyektong Kabute. Natigilan ang magkapatid, tumango si Lira. Kailangan naming malaman kung ano talaga ang nangyayari. Hindi agad sumagot si Ginong Reyes. Kumuha siya mula sa kanyang bulsangang, isang lumang litrato ang kanilang ina na nakatayo sa gitnang laboratorio. Kasama sa litrato si Don Ricardo. Ang proyektong Kabute ay nagsimula bilang isang makataong ideya, tulungan ang matao na umangkop sa climate change, sa masakit. Ngunit ginamit ito para sa layuning militar. Ang gineeng nanay ninyo, ang FNOL-L, ay isang mutation na hindi inaasahan. May kakayahan siyang mag-activate ng mirror cells. Ibig sabihin, ang anak na isisilang ay makakaroon ng parehong gene, isang kopya. Hinikpitan ni Lana ang hawak kay Lira. At si Don Ricardo? Tanong ni Lira. Naging baliw siya sa kapangyarihan. Imbes na mag-research, gusto niyang paramihin ang gene na iyon sa masusunod na henerasyon para kontrolin ang isang linyang genetika. Nang mabuntis ang nanay ninyo, sinira niya ang proyekto, kinuha ang lahat ng data at tumakas. Tumingin si Lira kay Lana. Kaya kami ang unang matagumpay na eksperimento. Marahang tumango si Ginong Reyes. At ngayon, dala ninyo ang dalawang susunod na maring mas malakas o hindi na makontrol. Bumigat ang hangin. Bawat salita niya ay parang isang pabigat na dumadagan sa dibdib ngang makapatid. May paraan ba para matigil ito? Bulong ni Lana. Isa lang, yumuko si Ginong Reyes. Hanapin ang lugar kung saan niya itinago ang cloning device. At sirain ang lahat. Kung hindi, marami pang bata ang isisilang hindi dahil sa pagmamahal, kundi para sa isang layunin. Nakagatlabi si Lira. Alam niyo po ba kung nasaan iyon? Dahan-dahang inilabas ni Ginong Reyes ang isang USB. Nandito. Pero kapag binuksan ninyo ito, hahanapin kayo hanggang sa dulong mundo. Sa labas ng bintana, biglang dumilim ang langit hindi dahil sa ulan, kundi dahil isang itim na kotse ang huminto sa kabilang kalsada. At ang taong nasa loop ay direktang nakatingin sa kanila. Ang itim na sasakyan ay tahimik na nakaparada sa kabilang kalsada. Walang ilaw, walang ingay, walang galaw. Ngunit alam ni Lira na ang mamatang nasa loop ay tumitingin sa kanila, malinaw hanggang sa bawat hininga, hindi nagpakita ng takot si Ginong Reyes. Marahan lang niyang itinulak ang USB patungo kay Lira. Matagal na nila akong sinusubaybayan, pero hindi ako nagdadala ng data kapag lumalabas. Ngayon lang, dahil sa inyo. Kinuha ito ni Lira, walang imik. Isang bahagi niya ang gustong tumakbo, ang isa naman ay naging kalmado, yumuko sila na, ang kamay ay nakapatong sa tiyan. Naramdaman niyang kakaiba ang galaw ngang sanggol sa loop hindi marahan, kundi malalakas na sipa na may ritmo, na parang isang babala. Bumulong si Ginong Reyes, lumabas kayo sa likod, ngayon na. Pipigilan ko sila, pero ilang minuto lang. Tumango si Lira, hinawakan sila na, at umalis sa kapihan. Ang pasilyo sa likod ay patungo sa isang maliit at maruming eskinita. Mabilis silang tumakbo, hindi lumilingon. Naramdaman ni Lira ang malamig na kamay ni Lana, ngunit hindi niya binitawan. Sumakay sila ngang isang lumang taxi. Hindi ginamit ang telepono. Hindi tinanong ang pangalan ng super. Dalhin niyo po kami sa isang lugar na walang makakahanap sa amin. Tumingin ang super sa salamin, tila sinusubukang hulaan ang kanilang iniisip, ngunit tumango rin ito at pinaandar ang sasakyan. Sa likuran nila, umaling-aungaw ang tunog ng busina. Isang itim na SUV ang lumiko sa kalsadang kalalabas lang nila. Sa loob ng sasakyan, binuksan ni Lira ang USB gamit ang kanyang laptop. May lumabas na itim na screen na may isang kahon para sa password. Tahimik na kinuha ni Lana mula sa kanyang bulsa ang isang piraso ng papel na nakuha nila sa archives. Nakasulat dito,
Talamitam Reflection 110 F0. Itinipe ni Lira ang 110 F0. Nakbago ang screen at lumitaw ang isang lumang interface, lumabas ang napakaraming folder, tiningnan nila na ang huling folder. Nakatagong binhi. Binuksan ito ni Lira. Sa loop, iisang file lang ang naroon. Lucifer 3. Kumislap ang screen. Isang video ang nagsimulang mag-play. Ang unang imahe ay isang malamig na silid at isang malaking salamin na lalagyan. Sa loob ay isang fetus na walang umbilical cord, walang anumang suporta, ngunit gumagalaw na tila may kamalayan. Ang tibok ng puso nito ay umalingaw-ngaw na parang tambol. Isang boses ang narinig, malalim at matalas. Test subject number 3. Resulta ay higit pa sa inaasahan. Ang bilis eng pegunlat eng nervous system ay umabot sa alpha level. Nagpakitang kamalayan mula sa 14 na linggo. Kailangang kontrolin agad. May panganib na. Pinatay ni Lira ang video. Hindi na niya kailangang makita pa ang kasunod. Sila ni Lana ay nakdadala ng 2 nilalang na tinukoy bilang mga sandata. At si Don Ricardo o ang organisasyong nasa likod niya ay nangarap ngang isang bagong henerasyon ng tao walang humanidad, tanging perpektong genetic structure na lang. Lumingon si Lira kay Lana. Hindi tayo maaring tumakas lang. Kailangan nating tapusin ito bago pa may gumamit sa kanila, tumango si Lana. Ang kanyang nga mata ay nagpapakita ngang isang katatagan na hindi pa niya naipakita dati. Sa kanilang makamay ngayon ay hindi lang isang USB, kundi isang bombang puno ngang katotohanan. Kapag sumabog ito, masisira hindi lang ang mga nasa dilim, kundi pati na rin ang gintong hawla na nakulong sa kanila sa loob ng maraming taon. Noong gabing iyon, nagtago sina Lira at Lana sa isang motel sa gilid ngang probinsya. Maliit ang silid, may amak ang mapader, at mahina ang ilaw. Ngunit para sa kanila, mas ligtas ito kaysa sa anumang mansyon o marangyang apartment. Itinago ni Lira ang USB sa loob ng kanyang damit. Alam nilang kapag lumabas ang impormasyong ito, hindi lang si Ricardo de Villa, kundi pati ang nga nasa likod niya ay malalantad. Anong gagawin mo diyan? Tanong ni Lana. Binuksan ni Lira ang laptop. Ikakalat ko ito, hindi sa mainstream media, kundi sa 3 platform ng sabay-sabay. Kapag nasa internet na, wala nang makakabura. Nag-alinlangan si Lana. Paano ang mga anak natin? Huminto sa pagtype si Lira. Lumambot ang kanyang tingin, ngunit matigas pa rin ang kanyang boses. Kung mananahimik tayo, daan-daang bata pa ang isisilang hindi dahil sa pag-ibig kundi bilang eksperimento. Kailangan nating tapusin ito dito. Tumango si Lana, wala ng takot, tanging tiwala na lang sa kanyang kapatid. 3:00 ng umaga, pinindot ni Lira ang send. Sa loob ng ilang segundo, ang video at lahat ng dokumento ay nagsimulang kumalat sa mga underground social networks, sa mga scientific forums, at maging sa mga platform na ipinagbabawal sa maraming bansa. Isang information bomb, ang opisyal ng pinasabog. 10 minuto ang lumipas. Isang abiso ang lumitaw sa screen ng laptop. Signal is being traced. Connection is being compromised. Agad na tinanggal ni Lira ang hard drive at pinatay ang laptop. Hinawakan niya ang kamay ni Lana. Alis na tayo. Umalis sila bago pa man sumikat ang araw. Paglabas nila, isang van na walang plaka ang nakaparada. 2 lalaking nakaswat ng protective gear ang bumaba at dumiretso sa silid na inupahan nila. Nagtago sina Lira at Lana sa likod ng isang gusali at tumakbo papunta sa pangunahing kalsada. 1 oras lang ang lumipas. Nagsimulang pumutok ang balita sa internet. Lucifer 3 file, Yumanik sa mundo. Hinalan ng pagkakaroon ng isang global human cloning project. 2 buntis na babae, pinaniniwala ang biktima. IGS, isang hindi kilalang organisasyon, nasa likod ng hindi makataong programa. Kasabay nito, nakatanggap si Lira ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Sinagot niya ito. Bago pa man siya makapagsalita, isang malalim na boses ang narinig. Akala mo ba, isang round lang ang larong ito? Pagkatapos ay naputol ang linya. Huminga ng malalim si Lira at tiningnan si Lana.
Itinapon na nila ang sulo sa isang madilim na kuweba, ngunit ang lumalabas mula ron ay hindi lang masikreto, kundi isang buong mundong gumuho, kung saan sila, dalawang ordinaryong tao, ay naging sentrong isang unos na hindi na nila matatakasan pa. Ang balita tungkol sa Lucifer 3 ay kumalat na parang apoy sa loop lang ng isang araw. Ang pangalan ni Ricardo de Villa ay lumitaw, kasamangang nga salitang human cloning at unethical experiments. Ngunit walang warrant of arrest, walang opisyal na pahayag mula sa anumang ahensyang gobyerno. Tila may isang hindi nakikitang kamay na pumipigil sa lahat ng daloy ngang impormasyon. Pansamantalang nagtago sina Lyra at Lana sa isang abandonadong health center sa labas ng lungsod. Sa araw, nagtatago sila sa basement. Sa gabi, lumalabas si Lyra para mahanap ng pagkain. Palaki ng palaki ang kanilang matiyan, ngunit walang nagrereklamo. Bawat gabing nakakaligtas sila ay isang hakbang palapit sa pagsira sa sistemang naglibing sa kanilang ina at ngayon ay nagtatarget sa kanila. Sa ikatlong gabi, pakbalik ni Lyra, may nakita siyang isang pirasong papel na isiniksik sa ilalim ng kinakalawang na pinto. Nakasulat dito, "Hindi lahat ng kamay sa IGS ay may dugo. Pumunta ka sa lugar kung saan inilibing ang nanay mo." Hindi na kailangang tanungin ni Lyra si Lana. Alam niya kung sino lang ang nakakaalam ng lugar na iyon. Ang lalaki sa lumang litrato na katabi ng kanilang ina, hindi si Don Ricardo. Ang pangalan ay malinaw na lumitaw sa isip ni Lyra, Ginoong Reyes, ang biomedical assistant ng IGS noong 1984, na nawala kasabay ng pakumpirma sa pagkamatay ng kanilang ina. Kinaumagahan, sumakay sila ang bus pabalik sa kanilang lumang probinsya. Ang biyahe ay tumagal 6 na oras. Ang libingan ng kanilang ina ay nasa gilid ng isang burol, kung saan may isang punong kalachuchi na nanatiling walang dahon sa loob maraming taon. Pagdating nila, may isang taong naghihintay na. Nakasuot siyang lumang polo, may hawak na sombrero. Nang lumapit sina Lyra at Lana, lumingon ito. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang dekadang pagsisisi. "Kayo ang mga anak ni Elena?" Hinikpitan ni Lyra ang kanyang kamay. "Kayo po, si Ginoong Reyes." Tumango ito. "Minahal ko ang nanay ninyo, pero nung nagbago ang proyekto, hindi ko siya naipagtanggol. Hindi ko napigilan si Ricardo sa kanyang kabaliwan. Bakit po kayo nagpakita ngayon?" Tanong ni Lana. Dahil hindi pa tumitigil si Ricardo, isang bahagi lang, Lucifer ang nakita ninyo, naghahanda siya ng isa pang bersyon. Lucifer 4, kumpleto, hindi na kailangan ng katawan ng babae para magdalang tao. Nanigas si Lyra. Kaya niyang lumihang ang buhay nang hindi galing sa sinapupunan. "Oh," sabi ni Ginoong Reyes, "sa pamamagitan ng isang synthetic womb, isang biological incubator." Ang unang modelo ay tumatakbo na sa isang pasilidad sa ilalim ng lupa sa kabundukan ng Rizal. "Bakit niyo po kami dinala rito?" tanong ni Lana. Yumuko si Ginoong Reyes. "Dahil tanging ang DNA ninyo ang makakapagbukas ang central system. At kayo lang ang may sapat na dahilan para sirain ito." Isang malakas na hangin ang umihip. Mula sa likuran nila, tila may tunog ang makina ng sasakyan. Tatlo silang umalis sa libingan ng tahimik. Ang sasakyan ni Ginoong Reyes ay isang luma at maalikabok na pickup. Sa likod ay may 3 backpack. Ang pasilidad ay nasa paanan ng isang bundok. Tinatawag nila itong Biological Station 12, sabi ni Ginoong Reyes habang lumiliko ang sasakyan sa isang baku-bakong daan. Nasa 8 buwan na si Lana. Bawat lubak ay isang matinding kirot, ngunit hindi siya umimik. Hinawakan ni Lyra ang kamay ng kapatid. Nang padilim na, huminto sila sa harap ng isang malaking bato. Walang kakaiba, ngunit hinanap ni Ginoong Reyes ang isang bilog na uka at ipinatong doon ang isang metal na pendan. Isang tunog ang narinig at gumalaw ang bato. Sa likod nito ay isang makitid na hagdanan pababa sa dilim. Bumaba sila ng 3 palapak hanggang sa isang mahabang pasilyo. Sa dulo ay isang bakal na pinto na may biological scanner. "Ang dugo mo," sabi ni Ginoong Reyes kay Lyra.
Dinisenyo ni Ricardo ang sistem para tumugon lang sa F0,L gene. Kinagat ni Lyra ang kanyang daliri at ipinatong sa skena. Isang pulang ilaw ang gumalaw, pagkatapos ay naging berda. Bumukas ang pinto. Sa likod nito ay isang malaking laboratorio, puti at malamig, na may matangke ng isang manilaw-nilaw na likido. Sa gitna ngang silid, isang dambuhalang salamin na incubator ang gumagana. At sa loob nito, isang nilalang hindi isang fetus, kundi isang buwang bata ang nakabukas ang mga mata at direktang nakatingin sa labas. Umatras si Lyra. Namutla, Diyos ko. May kamalayan na siya, bulong ni Lana. Lumapit si Ginong Reyes sa control panel. Ia-activate ko ang self-destruct mode, pero kayo lang ang makakapakumpirma. Bigla, naging pula ang nga ilaw sa silid. Umalingaw-ngaw ang isang alarma. Isang boses ang narinig mula sa speakers. Gene match confirmed. Activating protective protocol. Sealing all exits. Bumalik sa pwesto ang bakal na pader. Isang tunong gayaba ang narinig mula sa pasilyo. Nalaman na nila, kailangan nating bilisan. Sigaw ni Ginong Reyes. Sumugot si Lyra sa control panel. Isinaksa ang USB. Sa screen, lumitaw ang tanong. Do you want to delete the entire cloning system? Pinindot niya ang yes. Isang maliit na ugong ang narinig mula sa inkubator. Ang bata sa loob ay lumingon sa kanila, kumurap sa unang pagkakataon at ngumiti. Hindi isang inosenteng ngiti, kundi isang ngiting may kamalayan. Sa labas, pumutok ang unang putok ng baril. Ang putok ng baril ay umaling-awngaw sa mga pasilyo. Naktago si Ginong Reyes sa likod ng isang mesa. Hinila ni Lyra si Lana sa ilalim control panel. Sa loob ng incubator, nakatayo pa rin ang bata, hindi sumisigaw, hindi natataranta. Tinitiknan lang sila ng maitim na mata nito na tila alam na ang lahat. Lyra, sigaw ni Ginoong Reyes. Kailangan ng pangalawang kumpirmasyon. Kinuha ni Lyra ang papel at nanginginig na itinype ang code. Ngunit pagpatong niya nga may sa keyboard, namatay ang nga ilaw. Kumislap ang screen, isang ibang code ang lumitaw. Error. Lucifer 4 has adjusted the control system. Control diverted to self-directed mode. Nanigas si Lyra. Kinokontrol niya ang system. Ate, umiyak na bulong ni Lana, hindi siya bata. Hindi siya tulad ng maanak natin. Nakpaputok si Ginong Reyes. Kailangan nating sirain ang incubator. Putulin ang power source. Sumugot si Lyra sa fuse box at malakas na hinila ang main switch. Kumislap ang kuryente. Sumabog ang nga tangke. Gumuho ang incubator. Nagsimulang pumalo ang bata sa salamin. Ate! Basak ang boses ni Lana. Kung alam niyang matakot, alam din niyang masaktan. Buhay siya. Natigilan si Lyra. Sa labas, papalapit na ang mayabag. Tiningnan niya, ang bata, ang umiyak niyang kapatid, at si Ginong Reyes na handa ng magsakripisyo. Pagkatapos, tahimik siyang lumapit sa huling control panel. Sa pagitan ng pagliligtas sa isang buhay at pag-iwas sa isang pandaigdigang trahedya, pinili niya ang delete all. Agad na umingay ang alarma. Naging pula ang nga ilaw. Self-destruct sequence initiated. System purge in 90 seconds. Sumabog ang incubator. Nawala ang bata sa puting usok. Emergency exit sa kaliwa. Takbo, sigaw ni Ginong Reyes. Sumugot sila sa isang tunnel. Sa likuran nila, sunod-sunod ang mga paksabo. Napaluhot sila na. Itinayo siya ni Lyra at hinila. Paglabas nila, yumanik ang buong bundok. Isang haligingang puting usok ang umakyat sa langit. Bumagsak sila sa lupa. Lumingon si Lyra kay Lana. Nakapikit ito. Pawis na pawis, ngunit nakangiti. Nandito pa siya sa tiyan ko, bulong ni Lana. At anak ko pa rin siya. Umupo si Ginong Reyes, pagod ngunit payapa. Tinapos na natin. Lahat. Walang nagsalita pa. Dahil minsan,
Ang katahimikan ang pinakamagandang paalam sa isang bagay na sobrang sakit para pangalanan. 10 taon ang lumipas. Isang maliit na nayon sa kabundukan. Walang smartphone, walang social media, tanging huningang nga ibon at amoy kapeng barako. Sa gilid ng isang burol, may isang maliit na bahay na may berdeng bubong. Sa ilalim ng isang punong ng mangga, naglalaro ang 2 bata, isang lalaki at isang babae, makasing edad, pareho ang ngiti, ngunit makaiba ang kislapsam nga mata. Ang batang lalaki ay si Miguel, anak ni Lira. Ang batang babae ay si Ana, anak ni Lana. Si Miguel ay tahimik at mapakmasid, si Ana ay masigla at palatawa. Wala silang alam sa madilim na sikreto ang kanilang dugo. Si Lira ay nag-ani ngang gulay sa likot bahay. Mahaba na ulit ang kanyang buhok, may ilang puting hibla na, ngunit payapa na ang kanyang mamata. Si Lana ay nakbukas ng isang maliit na panaderya sa bayan. Hindi na siya natatakot lumabas. Sa kanyang ngangiti ngayon ay isang hindi perpektong ina, ngunit may sapat na tapang para magmahal. Hindi nila ikinuwento ang nakaraan. Tanging si Ginoong Reyes na lang, na nakatira sa ibabaang burol, ang madalas na bumibisita para turuan ang mabata na magpinta. Pinili nilang mabuhay, sabi niya minsan. At dahil doon, naniniwala akong may pag-asa pa ang mundong ito. Isang umaga, nagtanong si Miguel kay Lira, "Nanay, bakit po sabay ang birthday namin ni Ana?" Ngumiti si Lira. "Dahil mabait ang langit, ipinadala niya kayong 2 ng sabay para hindi na malungkot si nanay at si Tita Lana ninyo." Tumango ang bata at tumakbo ulit palabas. Humihip ang hangin, ginulo ang kanyang buhok. Isang batang lumalaki sa kalayaan. Nung hapong iyon, mag-isang nakaupo si Lira sa hagdanan, pinapanot ang papalubok na araw. Hawak niya ang isang lumang kwaderno. Sa huling pahina ay nakasulat, "Kung may magtatanong kung sulit ba ang mabuhay, sasagutin ko, oo, sulit na sulit. Kahit na kailanganing daanan ang lahat ng kadiliman ng sangkatauhan. Dahil sa huli, isinilang ko ang sarili kong liwanag." Isinara niya ang kwaderno. Sa kalangitan, patuloy na naglalaro ang 2 bata. At sa kanilang matawa, wala nang takot. Tanging ang buhay na nagpapatuloy, mula sa mga taong minsay nangahas na labanan ang mismong tadhana.